So ito na guys, itong ating project dito sa aking bahay. So nayari na natin gawin itong ating garahe. So bali ito ito ating ititik screw na lang ito lugar na ito. Yan, tapos na. So bali inabot din ito ng isang linggo na aking ginagawa tuwing umaga, at kung may pagkakataon sa hapon ginagawa din natin ito. Natagalan na naman tayo guys sa paghihintay nitong yero. Inabot ng isang linggo bago dumating, pero finally natapos din natin. Tayo magbubulkasil na lamang. Yan, ito ang ating ibubulkasil. So bali papakuha natin ito ng concrete nail. Yan yung mga ating binutas doon. Yun naman ititik screw natin yun. Tapos yun gagamitan natin ng rivets, yung mga dulo na yun. Tapos yun bubutasin din natin, papakuha natin ng concrete nail. Tapos lalagyan natin ito ng water sealant. Ngayon pag nalagyan natin water sealant dyan guys, lalagyan din natin ito ng semento. Sisimintuan natin mga gilid na yan, kasi kung hindi natin sisimintuan yan, papasok yung tubig doon. Yan, yan guys. So, kung napapansin nyo guys, ito medyo naka-islat na papunta ron, maging doon. Kasi ang purpose nyan guys, pag umulan, para dito lahat ang bagsak ng tubig pababa doon. Ganyan ang style nitong long span. Tapos yun doon ganun din, medyo nakapaislant din siya papasok dito sa hero, para pag umulan dito lahat ang tubig papunta rin sa baba. Itong gutter naman natin ay okay na rin, tapos na rin natin. Yan. So bali ito yung sinasabi ko, ito yung sinasabi kong bracket, yung pinakahanger nya para patigas dito, para hindi siya gumagano. Tapos meron pa rin sa ilalim yan guys, ayan yung pinaka nag-hold sa kanya ng bigat ng gutter. Ito naman yung down spot nya ng butas. Ayan, makulit itong pusa, malambing. Okay, halika na, halika na, dito tayo. Ano yan guys. So bali siguro mamayang hapon ating lalagyan ng water sealant dyan, pati yung mga ibang Texas screw, at saka ito may mga rivets. Yan, lalagyan din natin yan para sigurado tayong hindi mag tutulo ang tubig ulan. So at yung ating kantuhan naman, yun okay naman siya. Yan, so bali na lamang natin siya, retouch na lamang natin pintura na kulay blue para mawala yung mga gasgas. So hindi kasi maiwasan yung guys, lalo pagka tayo nagkakanto, pag ito'y inlapag mo sa lupa, nagagasgas yung kanyang pintura. Yes, yung mapapansin nyo, saktong sakto lamang siya dito sa dugtungan itong aking canopy. Ayan. Hindi kasi natin masyadong naididikit siya dyan sa canopy, dahil mahirapan tayong mag-Texas screw doon sa ilalim. Ayan. Alright,
So guys, kung mapapansin nyo, dalawang dugtong tong ating mga kahoy na ginamit na parlina. Ang ating ginamit na dugtong ay isa metro yan. Yan. Ganon din dito. Yan. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit 10 feet ay dugtong ang aking ginamit. So bali guys, kung matatandaan nyo, ito yung mga kahoy na ginamit ko pa noong ako ay tayo ng mga poste dito sa bahay. Ayan, oh. Ayan. Ito pa yung mga 2x2 na ginamit natin dyan. So para makatipid tayo at hindi tayo bumili ng 2x2, isininop natin itong mga kahoy na ito. Dahil itong mga kahoy na ito yung mga kahoy na matitigas. So bali pinili talaga natin yan at ating itinira dahil meron talaga tayong plano na gumawa ng garahe. Kaya yung mga kahoy na yan ay hindi basta basta kahoy yan guys. Kahit na yan guys ay aking pinagdugtong lamang, ay gagarantihan ko sa inyo na yan ay napakatigas na kahoy. At ginamitan natin ito ng sanding sealer na pinahida natin para lalong tumibay at tumigas ang kahoy, para hindi siya kapitan ng anay o ng mga bukbok. Yan. So bali itong mga rafter natin na yun, lalagyan pa natin dyan ng brace sa ibaba. Yan, 2x4 dyan sa baba. Yan, lalagyan natin mga 2x4 yan pababa doon sa dulo, para siguradong matibay ang kapit ng ating king post rafter. Yan po yung tinatawag na king post rafter. Yan, yung mahaba na yan, nakabalagbag, yung nakadikit sa wall. Yan po ang king post rafter. Pinagkakapitan naman siya guys ng itong kahoy na ito, itong rafter na yan. Yan, ito rafter din po ang tawag dyan, yung mga salo. Tapos ito ang tawag po dyan sa 2x2 na yan ay parlina, wood parlins. Yan, pinaka-parlina niya. Kung sa tawag ng mga Pilipino, kilo. Kung sa kawayan, yun yung pinaka-kilo kung tawagin. Yung kinakapitan ng pawid or kugon. Ito naman, kinakapitan naman ito ng yero. Yan. So bali yan guys, kung mapapansin nyo, yung ating awang halos saktuhan lang. Kasi guys, hindi natin siya maididikit dito sa ating canopy, kasi hindi natin siya maite-tex screw. Ayan, kung makikita nyo yung tex screw, ayan yung tex screw na yan. Hindi natin siya maite-tex screw kung ididikit natin dito, kasi tumatama siya doon sa kanto ng semento. Ayan. So bali natapos na ang ating garahe. Ang ating susunod naman, ito, lalagyan natin ng asintadang hollow block siya na 4 na patong. Yan, ganon din, paikot yan guys, papunta ron. Yun naman, lalagyan natin ng ramp papunta ron para makapasok yung ating mga sasakyan. At ito naman, naasintadahan naman natin ito papunta ron. Lalagyan din natin ito ng pinaka pasimano, para pagka tayo halimbawa ay nagpapahinga, pwede tayong mupo dyan, saka dito. Yan, hanggang dyan papunta ron. Tapos ito, isa rin dito papunta dyan. Tapos ito ang ating entry palabas. Dito wala na tayo lalagay dyan na barindilya. Dito lamang sa mga gilid, kasi kung lalagyan natin doon, di makakapasok itong mga sasakyan natin. Yan, at yun, may lalabas ko na rin yung isa na yun, yung isang aking motor pa. At yung isa ay ito, narito pa. Yan. Yan naman yung aking bantay sa lakay. Okay, alright, magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik at panunod
ng ating mga video araw-araw. Magandang umaga po sa ating lahat at mabuhay po tayo.